Aabot sa 100 Pilipino na mga armado umano ang napaulat na iligal na pumasok sa Sabah sa bansang Malaysia. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang ating mga otoridad sa mga opisyal na Malaysia at yan ay para mabigyan linaw ang nangyari na yan at malaman kung anong tulong ang maaaring ibigay sa mga inarestong mga Pilipino. Nakatutok si Teresa Andrada. Isla ng Sabah na okupado ng bansang Malaysia. Sinasabing bahagi rin ito ng teritoryo ng Pilipinas dahil bahagi raw ito ng Sultanato ng Sulu, isa sa pinakamakapangyarihang sultanato sa Asia. Bago natapos ang panahon ng Kastila noong 1878, pumirma raw noon ang Sultan of Sulu. Pinapaupa sa British North Borneo Company ang buong Sabah. Pero ang kasunduang ito ginamit ng Britanya para angkinin ang Sabah. At noong 1963, naibigay na nila ito sa Malaysia nang sila'y magsarili mula sa Britanya. Kahapon, biglang nagkaroon ng tensyon sa naturang teritoryo ng mapaulat na may 100 armadong Pilipino na iligal na pumasok doon. Ayon sa Malaysian Security Forces, posibleng kabilang daw ang mga ito sa isang grupo ng mga rebelde sa Mindanao. Pero ang Department of Foreign Affairs, pinabulaanan naman ito at sinabing hindi naman armado ang mga naturang Pilipino. Nagpunta lang daw sila doon sa Sabah para sa isang pagpupulong tungkol sa ipinangako sa kanilang lupa ng isang politiko sa Malaysia. Bandang huli, naaresto din ng mga otoridad sa Malaysia ang mga armadong Pilipino. Magpapadala raw ang Embahada ng Pilipinas sa Malaysia ng isang police attaché sa Sabah para mabigyang linaw ang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Malacanang sa mga opisyal ng Malaysia para malaman kung anong tulong ang maaaring ibigay sa grupo ng mga inarestong Pilipino. Tungkulin po ng ating pamahalaan na tulungan po ang to help extend assistance to any Filipino abroad wherever they may be. At this point, however, we would like to ascertain the facts first. Ilang taon nang hindi aktibong inaangkin ng Pilipinas ang Sabah. Ayon sa mga opisyal, ito ay dahil ayaw nilang sirain ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Malaysia bilang mga orihinal na miyembro ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations at dahil na rin sa laki ng tulong ng Malaysia para sa pakikipag-usap ng gobyerno sa mga Muslim na rebelde sa Mindanao. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.